ang pinag-resign lang niya, si Pangulo, para pag-resign ng Pangulo Marcos Jr., akyat si VP Sara. Ganun ba? Alam naman natin, mga kaklir, ha? Bigyan lang natin ng konting konting background. Bakit sinabi nating Sara Duterte supporter itong si Chavit Singson? Let's see, ha? Baka nakalimutan nyo to. Diba? Ay, wala pa pala. Hindi ko pa. Ayun. Yeah, let's see. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ala kami, ako lahat ang di namin tinatak ang plano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-arrange lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So, anong ibig niya sabihin yun, mga clear? Anong ibig sabihin niya yun? Meron ba siyang hiningi para sabihin mong hindi ka nakilala? Kasi if you're not really, after for any favor, or you're not asking for any favor, kahit siguro hindi kayo magkita, unless you want to visit him, diba? Hindi mo siya mapagbibintangan na hindi ka na niya kilala. Diba? So, ang tanong natin, syempre mga kaklir, diba? Pag sabi, hindi na kami kilala eh. Now, ang tanong, were you asking for a favor? At ibinabalik mo ngayon itong mga naitulong mo at nung hindi ka nakilala, ayaw mo na suportahan. Diba? So, ibig sabihin, yung pagsuporta mo sa isang politiko, it's more on may kapalit or pang sarili. Tignan natin. Ayun po ba, kanino kayo mas malapit? Kay President Bongbong Marcos or kay Senator Amy? Actually, kailan, malapit naman ako dahil tinutulungan ko sila tuwing eleksyon. So, ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. Diba? Bakit? Diba? Una, i-analyze lang natin yung word niya, ha? Kasi, halimbawa, ikaw, mga kaklir, halimbawa, ikaw, isa sa, tumulong ng bukal sa loob mo. Kasi mahal mo yung tao. You believe in him. Or kahit na sino kamag-anak nyo, tinulungan nyo. Diba? Tapos, natapos na, natulungan mo na. Anong hinihintay mo? Kilalanin ka? I-recognize yung pagtulong mo? Di ba yung pagtulong, sabi, kung bukal sa loob, wala kang pagsisisihan, di ba? So, bakit niya nasabi? Hindi kasi tinuloy ni itinuloy pa ba ito ni Attorney Karen Jimeno? Kung bakit mo nasabi na hindi ka nakilala? Di ba? Kasi kung pupunta ka, mag-courtesy call ka, halimbawa mga kaklira, bibisita ka, I don't think na ididina yon ng Pangulo. Hindi ganun ng Pangulo eh. Na bibisita ka, not for anything else, bibisita ka. Hindi ka makakalimutan nun, definitely. Sa laki na pinagyayabang mong tinulong, hindi ka makakalimutan nun. Ang problema lang is, kung may hinihingi ka at hindi ka napagbigyan dahil hindi pwede or labag sa batas. Di ba? Or may sasawayin siyang moral issues. Di ba? Sugal? Katulad ng dati? Di ba ganun din yung nangyari before? Kung di ako nagkakamali, meron siyang hinihingi na ST, ano yun? STL. Bingo something. Bingo tubol. Di ba? Yung parang wedding. O, di ba parang doon sila nagkasira din. Di ba? Parang doon yata, nagkaroon ng issue kay dating Pangulong Erap. So, tanong natin, bakit mo nasabing hindi ka nakilala? So, question mark pa rin to. May hinihingi ka ba na hindi ka napagbigyan? Kaya masama ang loob mo. Kasi kung hindi ka lang natatawagan, mga kakli, hindi ka lang natatawagan, or nakalimutan magpasalamat,
You can go anytime. Tawagan siya, Bongbong, pwede ba tayo magkape? I don't think na hindi papayag si Pangulo. Diba? So, may mabigat bang dahilan para sabihin niyang hindi na siya kilala. Kaya, susuportahan niya ay si Sara. Diba? Si Sara na ang kanyang susuportahan. Tignan natin, ha? Nagpasalamat pa nga si Sara. Natandaan nyo? Wait, ha? Wait lang po. Pangulong Duterte, may siyang akuha? Tambagan ng internet ko. Diba? So, kaya masasabi natin, DDS siya? Sara supporter? Because inamin naman, inamin naman niya na kay Sara na siya. Ayan VP thanks siya. Pakinggan natin ng konti ha mga Klira. And then para meron tayong konting dito, resibo. So ano to, may kapalit ulit? Tambogo. Kita yung ayaw. Mahina ba internet ko? Mahina wait. Nawala ako. Sorry. So, tingnan natin to mga Klira. Share natin. Okay? Nandiyan pa ako, no? Nandiyan naman pa. Hindi man ako naputol, no? Nawala lang. Okay. Ito, Anong kabit sa bilyonaryo na pag bumalik ako daw po kayo sa Philippines for support daw po sa iyo. Dahil nagkakalusin na daw si Alzheimer na si DBM. Well, nagpapasalamat ako kay former Governor Chavit Singson. In fact, tumatawag siya sa akin twice bago yan lumabas ang interview. Tumawag siya sa akin. Twice ko din hindi tanggap yung call niya, na miss call lang siya. Tapos nung nag-message naman ako sa kanya na tatawag ako, hindi na siya nakasagot, baka busy din kasi. So alam na natin kung sinusuportahan. So, bakit kaya nagpa-press con itong si Chavit Singson? Let us see as far as flood control is concerned. Kasi yung flood control ang mga katiwalya sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos. Dahil si Presidente yung nagsabi, may tiwala ang flood control. Bakit naman agad? Well, anyway, ang sagot naman natin dyan, lahat, kung ano yung mauuna, walang problema yan. Pinapaimbestigahan nga ng Pangulo, kaya nga may ICI. Pero bakit kaya? Diba? Ang sabi ni Welid Arol, hindi pa po bago yan kay Chavit. Kasi hindi pinagbigyan ni PBM request niya na iupo sa position anak niya. Ganun pala yun. Meron palang gustong ipaupo na anak. Hindi na pagbigyan.
Okay. Ilocano ako pero di ko gusto si Chavit na biglang yaman tulad din ng iba dyan, sabi ni Shelo. Okay, and ito lang naman, di ba? Bakit na naman niya unahin agad, di ba? Si Chavit nagalit dahil gusto niyang maging maintenance ng fighter jet ng AFP, di siguro pinayagan. Ayun. Ay, mahirap naman talaga yon. Lalo na kung ang puso mo naman pala. Sara. Mahirap yon mga ka-clear. Diba? Niloloko niya ang taong bayan, sabi ni Samuel. Okay. So, bakit naman mga ka-clear, ha? Itong mga salitaan ni Chavit Singson, talagang pamumulitika eh. Una, wala naman sinabi si Pangulo na wag imbestigahan ang Ilocos Norte. Lahat, di ba? Kaya nga nagkaroon ng ICI para maging independent ito at magkaroon ng laya na magkaroon ng malalimang pag-imbestiga. Ang tanong natin, ba't hindi mo ipauna yung 51 billion? Di ba? Saka yung 13,970 na flood control projects ni dating Pangulong Duterte. Pahanap mo muna. Hanap mo muna. Kasi yun meron na eh. Meron na sigurado yun na ginawa daw. At sinabi naman ni dating Pangulong Duterte na ghost projects marami sa kanila. Ghost projects. So, anong purpose na ganito ang sabihin ni Chavit Singson? Diba? Sirain si Pangulong Marcos Jr. Bakit? Di siya pinagbigyan eh. Hindi siya kilala eh. Hindi na daw siya kilala at nagtatampo siya. So with this, sino ang inaangat niya? Maliwanag. Sara Duterte. 'Di ba? So, tanong natin, ang dami-daming anomalya noon. Formally. Ito lagi naman eh, napaka-basic naman kasi nung formally eh. Pinakita ko na sa inyo kagabi. Kumita ng napakalakang formally. Sino na mayagpag doon? Michael Yang. O tapos kinasuhan ng ombudsman, 2 lang. Duque saka si Christopher Lau ng PSDBM. Sino ba nagpadala ng pera sa PSDBM? Di ba? Si Duterte. At sinabi niya, hinayaan niya si Michael Yang magnegosyo. Kasi businessman adre. O ba't hindi siya kumuha ng ganitong atensyon? Kung totoong makabayan ka, dapat fair ka. Sa lahat ng pagkakataon na may issue ng korupsyon, di ba? Hindi namimili ka. Duterte, hindi mo pinilian. At that time, ayoko nang banggitin to, mga clear ha. Pakisabi nga sa akin, baka nakalimutan ko na. No, may nagiging issue ng korupsyon. Di umano ha. Kasi na-dismiss naman. Kaya nung palang pending at nag-iingay, kay Madam Gloria Macapagal Arroyo, nagingay ba siya? Nagingay ba siya? Di ba? At that time, sa COVID-19, ang dami na naghihirap na tao eh, pero napagkakitaan pa eh. Nagsalita ka ba? Di ba? Ngayon, na ang Pangulong Marcos mismo ang nag-start nito, hindi magkakaroon ng ganyan mga revelations. Diba? Sa Bulacan. Kung hindi nag-start ang Pangulo magpa-imbestiga, ba't parang ang sinisisipan ito si Chavit Singson, ang Pangulo? Matandang hukluban Chavit, apo niya, boyfriend ni Kitty Kitty. Oo nga, para nabalita. Hanggang ngayon pa ba? Di ko alam kasi minsan iba yung boyfriend ni Kitty eh. So, hindi ko na alam kung sila pa rin. Nako po, si Chavit sabit din sa flood control family nila. Hindi, nakakataka kasi ganito. Kung totoong makabayan ka, huwag kang mamili. Diba? Huwag mong piliin yung gusto mong paimbestigahan. Diba? Yung 51 billion, nagsusumigaw na yun dati. Hindi ka sumigaw eh. Diba? Tapos ngayon, ang papalabasin, ang dating ng kanyang press con, ang may problema pa, nagkaroon ng kasalanan si Pangulong Marcos Jr. Ang tanong natin, yung ghost projects ba ni dating Pangulong Duterte, nagpa-imbestiga ba siya? Hindi, di ba? May nagawa pa sa issue ng korupsyon ng Pangulo? Chavit Singson, speak up tungkol doon.
Kasi di ata pinansin yung mga gustong ipwesto ni Lolo kaya nagtatapo. Yun nga sabi kanina Rose Pablo. Di ba? So, in other words, itong press ko na to, full of hatred to kay Pangulo Marcos Jr. Hindi to pang bayan. Pwede itong pang sarili, pang personal. Kasi hindi pantay, hindi patas. Dapat nung ka pa nag-ingay. Nung ka pa nag-ingay. Diba? Wetting Lord Yarn 4554. Diba? Sige, tuloy tayo. Ang flood control sa anong year to? Panahon ni President BBM 10 billion. Teka lang. Bakit yan sinimulan? Ang Pangulo, mga kaklir, pwede siya magpasimula ng 2022 because yun yung sakop niya. Gusto niya makita kung sino ba ang hindi mapagkakatiwalaan sa panahon niya. Pero yung flood control projects, teka lang, simulan mo. Kung kailan na mayagpag ang mga diskaya? 2016 yun. Diba? Parang din tong diskaya Kulang-kulang yung kwento. Tapos pag nagkwento, ang sira na ngayon kay Pangulong Marcos Jr. Ibang klase din, no? Mag-angat kay VP Sara to. Ibang klase. Bakit hindi mo kaya paimbestigahan sa Davao hanggang ngayon, laging baha? Laging baha. Hindi ba? At nangangailangan sila ng long-term solution. Where is that 51 billion? Dapat, wala nang paha sa Davao kasi tapos na with a 51 billion allotted kay Pulong Duterte, dapat wala nang baha dun. Yung pagtulong niya kay may kapalit kaya nag-effort. Yeah. Marietta Fox. Yun yung lumalabas. Miss Montreal, di ba? Yun yung lumalabas. At ang lakas pa ng loob niyang sabihin na hindi na kasi ako kilala. So nagtampo ka. Meron kang dahilan pa. Meron kang nangyari. May nangyari na siyang ikinatampo mo. Diba? Nagkamalinis na kasi alam niya na baka makasama siya sa imbestigahan. Wow, pwede. Roy Clarabal, may pinangako yatang pwesto si BBM sa kamag. Baka naman hindi pinangako, yun yung gusto niya. Kaso hindi na pagbigyan kasi baka hindi pwede. At magiging questionable. Diba? Kasi sabi nga natin si Pangulo, hanggat maaari talagang sa batas siyang tumitingin. Diba? Ngayon, di na pagbigyan ng pwesto sa gobyerno. Kaya, yan. Diba? Ang suporta niya na daw kay VP Sara. So, ang gagawin niya ngayon, susuporta niya si VP Sara sa pagka-presidente, sisirain niya si PBBM with this press conference. Diba? Flood control. Diskaya rin Ano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga inimbestiga? Hello? Di ba nagreklamo nga si First Lady? Dahil doon sa nangyari doon sa Heritage Building sa may Intramuros, diskaya din pala ang nakakuha ng proyekto through the bidding? Ay, di ba nagreklamo rin sila? Luma na to! Chavit Singson. Hindi mo ba alam na nauna nagreklamo si First Lady sa mga diskaya dahil hindi nga tinapos yung building sa Intramuros para sa film industry. Ano sasabihin mo hindi nagpapaimbestiga? Pinapaimbestigahan nga, galit na galit Dahil di natapos Ulit to sa balita. Makakwento lang ba na para bang doon sa Ilocos Norte, diskaya din Bakit? Diba? Kaya nga pinaimbestigahan, na-freeze na. Hindi mo ba alam na yung assets niya na-freeze na? So anong sasabihin niya may kinakampihan or what? Dahil sa Ilocos, yun din ang contractor. Diba? Kahit nga si Senator Erwin Tulfo Yan ang tinawag si Diskaya wala, WJ pala yan. Sorry. Wrong. Erase. Then, ibig sabihin, dismayado nga mismo si First Lady sa Diskaya. Binulgar nga So, paano isasabihin niya na anong klaseng pag-iimbestiga to sa Ilocos Norte, ganun din? Diba?
Teka lang, tanungin mo muna. Okay, nag-iimbestiga siya, ha? O ano lang to, pinili lang ang iniimbestigahan nito. Ha? Meron ding ghost project, construction company ni Chavit, kaya inuunahan na niya. Oh. Diba? Eh sabi niya nga si bilyonaryo, nag-divest na siya eh. Whatever. Kung kanino man yan. Diba? Konektado ka pa rin dun. Kung kanino man yun, kanino mo mambinigay yun sa mga anak mo or what. Hindi mo naman ipamimigay yan, parang philanthropist ka na kung kanino mo lang ibibigay. Siyempre sa kamag-anak mo. Diba? Oh. Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation. Hoy, baka nakakalimutan mo, Chavit Singson. Yung St. Gerard, tama ba? St. Gerard, ulitin natin ha. Wait. Contractor and Development Corporation. 962 million plus. Almost a billion. St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Di mo ba alam, ang St. Gerard, ang nangunang kontraktor sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Kapartner pa niyan madalas yung CLTG na pag-aari ng ama ni Senator Bongo. Oh, St. Gerard. Oh, bakit? Baka pwede mo namang kapartner na sila sa Davao City. Baka naman gusto mo ring ipauna yon. Bakit nga pinili mo na Ilocos? Kitang-kita ang agenda, mga ka-clear. Kitang-kita. Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Ano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa Presidente? Bakit tutok siya dyan? Kaya nga pinaimbestigan, kaya nga nagsumbong sa Pangulo. Lahat ng lugar nandiyan dyan. Hindi ba? Lahat pinaimbestigahan. Hindi niyo ba makuha yun? Ito mga taong to parang si Vice Presidente parang nag-hibernate eh. Parang ngayon lang lumabas sa lungga. Diba? Parang ang tagal natulog. Walang kaalam-alam kung ano na nangyayari, kung ano na ginagawa ng ICI. Tapos, magdududa kayo sa ginagawa ng Pangulo? Tanong ko, nung panahon ba ng dati na nakaraang administrasyon, may ganyan bang pag-iimbestiga? Kahit ang dami ng delay sa project ng CLTG, Alfrego, St. Gerard, na may naka-crossover pa nga dito sa panahon ni dating ni Pangulong Marcos Jr. Pero, dahil kay Pangulong Marcos Jr., nalaman ang kanilang mga ginagawa. Chavit! Ano ba? Mandurugas niya si Chavit kayo, mama. Teka, kay Roger Diaz to galing ha. Baka kasi maikaw to galing sa akin. Hindi. Mandurugas din niya si Chavit kaya yumama ng gusto. Nagmamalinis, grabe din siya noon kumurakot. Kaya ng RA 717. Tanong nga natin. Mayaman ka na? Yes? Paano? Diba? Paano? Dapat yung mga inapol niya na Independent Commission on Infrastructure. Mabubuting tao yun. Kinakala ko po si Mayor Bagalong. Mabubuting tao. Yung pinsan ko yung isa, si Bed Singson. Matino po yun. Kaya nag-iusap. Saka yung iba. Matino sila, si Bed Singson. Yun, matino yun. Diba? Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag tayo lumayo. Dahil yung mapas, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Eh sila ang contractor nila eh. Uy, sila ang contractor nila. Hello? Alam mo, nililihis niya yung kwento eh. Nililihis nitong kwento. Simulan mo sa 2016. Ha? Tingnan natin ha. Ikaw talaga, hindi ka nagre-research eh. Ha? Hindi ka nagre-research. Okay. Aha, wait lang ha. Grabe
sabi? Ito ha? Para makita. Para makita. Kasi parang ito sa St. Gerard, ngayon lang namayagpag sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Excuse me. Sige. Okay. Top 10 contractors under the Duterte run. Record of fraud, delays, blacklisting. Ba't nakabalik? St. Gerard. Ayan no? The Lucky Seven. Bakit? 7 firms on the current list of top contractors under the Duterte have had a long run of luck in terms of bagging contracts from the time of former president. Anong pa pala na mamayagpag? Diba? They did not all make it, however. Pero hindi na namamayagpag, pero hindi sa panahon ni Arroyo. Namayagpag sa panahon ni Duterte. Number 1. Tapos sisisi mo ngayon kay Pangulong Marcos Jr. Siya nga ang nakakatuklas nito mga tao na ngayon nagsusumbong dito because of the sumbong sa Pangulo. Hindi ka masaya nun, Chavit? Hindi ka masaya? Diba? Bakit ganun? Diba? Ayan o. Tingnan ko lang to. Top 10. Top 10. Build contractors. Ay, saan to? Saan ba yan? Kasi yung kompleto nito. Ay, putol pala to. Wait lang. Teka lang. Yan, punta natin ito. Sana. Ano to? Yung apo, jowa ni Wake and Bake, kaya Sara na siya, baka kaya Sara mabigyan ng posisyon. Pwede. O pati nga yung NBI, mga ka-clear diskaya din Ano ba? So porkit ito ang nakakuha ng mga project, si Pangulong Marcos na may kasalanan yan? Diba? Saan na yan? Rappler. Saan na meron to? Ghost projects. Ayan, ghost projects during Duterte. Diba? Ayan firm owned by Bongo Skin once worked with Discayas. Bakit hindi mo yan paimbestigahan? CLTG builders owned by Godfather entered into even Santo Vicente Soto confirmed that St. Gerard was suspended by DPWH in 2015 and later blacklisted in 2020. Pero ba't nakabalik? Ito. Yeah. Yan magkano nakuha sa panahon ni Duterte? 12.3 billion. Hello. Kinalimutan mo yan, Chavit, para lang masira ang Pangulo. Diba? May selective amnesia din. Huwag ka na nga tutulong, hindi ka naman kawalan para lang sa negosyo mo, kaya ka sumuporta, hindi para sa taong bayan, kaya hindi ka na dapat maging senador. Diba? Inc. Sige, tuloy tayo dito ulit. Kita mo agenda ni gusto ulit alam mo, tingin ko gusto niya ulit maging parang era 2.0. Era people power 2.0. Diba? Istigan na muna yun, nandun sa kalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, magkaan pa yan tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ng revolution na ito. This is not for our... So anong gusto niya? Anong gusto niya? Estudyante, tapos babaksakin ang gobyerno? Through the students? Through the youth?
that this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila mag-lead itong revolusyon. Diba? Kahit sabi mo estudyante yan, you are still inciting to sedition. Anong revolusyon ang gusto mo mangyari? Para maiupo si Sara? Diba? Yun lang yung gusto nito. Maliwanag, mga kaklir. Hindi para sa korupsyon. Kasi kung talagang para sa korupsyon siya, against corruption siya, dapat nung nakaraang administrasyon pa siya nagkuda. Dapat nagsalita ka na noon. If you are helping from your heart, expect nothing in return. Really, di ba? So ngayon, ang gusto niya mga kabataan, pinag-aalib-alab niya ang damdamin ng taong bayan para sa mga korupsyon na hindi naman ang itinuturo kay Pangulong Marcos Jr. kundi doon sa mga senador, congressmen, ibang mga politiko. Tapos magre-revolution ka, pauupuin mo si Sara Duterte? Baka ayaw ni PBBM maging close kay Chavit kasi puro illegal yan, si Chavit. Pwede. Anton Reyes, di ba? Oh, sige. Para makakita ng revolusyon. Ang suggestion ko lang, kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka gumuhin pa nila. As high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy pag-aaral. High school? Minor de edad. Gusto mong palabasin at mag-rally at mag-revolusyon? Ibang klase rin mag-isip to. Baka ito may Alzheimer's. Mga kaklir, high school. Mga kaklir, imagine mo, nung, ano bang araw ngayon? Nung Wednesday lang, pumunta ako sa anong school yun? Wait, Vimapa High School. Nagkaroon tayo doon ng talakayan, yung maging mapanuri, yung nationalismo para sa puso ng kabataang Pilipino. Grade 10 yun, high school. Karamihan doon 15 years old lang. 15! Ano gusto mo? Grade 7? Grade 7 pa lang, high school na yun kung tutusin. Lumabas? Or maghayag ng revolusyon, magrevolusyon sila? Grabe to. Di ba pang brainwash to ng mga utak na minor de edad? Nako. Please. Nationalismo dapat tinuturo dito, hindi pang sariling kapakanan. Ito muna sila hanggang di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Bumababa lahat ng mga... Pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, as high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy pag-aaral. Hinto muna sila hanggang di bumababa lahat. Ha? And ang tuition fee yan, yung mga private, pahihintuin mo mag-aral? Mommies and daddies, tingnan nyo ang pakiusap itong si Lolo Chavit. Huwag daw pumasok sa school. Naku, yan si Chavit, yung ginawa niya, kay Erap, double crosser yan. Pag di niya nakuha yung gusto niya, double cross ka niya. Ito, imagine mo yung mga high school, ayaw niyang papasukin. Yung mga kinder, tuloy, elementary. Pero high school, wag na pumasok. Anong klase ito? Sasayangin mo yung taon, yung panahon ng mga bata na nag-aaral, para lang pagbigyan yung kagustuhan mo na magrevolusyon? At anong gagawin? Sige, magrevolusyon. Tapos, anong pake niya? Paupuin si VP Sara? Wow! DDS. Yan ang panawagan niya? DDS talaga? Grabe. Mga korap sa gobyerno. Grabe naman to. Dapat noon mo pa yan hiniling. Mas maraming corruption na nakaraan. Hayagan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, 15 million ni VP Sara na fake yung resibo at tumingin na certificate sa AFP para punan yung 15 million na nawawala na nagastos. Nagsalita ka ba? Hello? Ngayon, kung ayaw din na mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. So, sino pa nag-resign ito? Mga senador? Definitely, hindi magre-resign si Pangulong Marcos Jr. Sino mag-resign mo?
Oh, gusto mo bang mag-resign si Pulong? Kasi bumabaha pa doon. Ganyan yan, attorney, pag hindi nakukuha ang gusto, nagpapadredging sa Kawayan, Ilocos Sur. Talaga? Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga students, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi para sa amin, tumutulong po kami dito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga Hindi nga. Okay, sige. Doon tayo ha. Doon tayo sa gusto mo. Sige, tignan natin. Analyze natin mga kakli. Hindi pa pasok yung mga estudyante high school. Okay? Hanggat hindi sila nagre-resign. Sino-sino ba yung pinag-resign mo? Pangulo Marcos Jr. Kasama ba si VP Sara doon? Resign all? Lahat ng opisyal? Ha? Nag-iisip ba to? Posible ba yung gusto niya mangyari? Ito sabi ko yung pasabog nito, quitis lang walang sense. military and police, generals, officials, pabayaan niyo po yung mga anak niyo sumama sa protesta. Anong pababayaan? Hindi pag-aaral. Bayad din yung tuition fee nun eh. Diba? Ano sa tingin mo? Mag-resign nung ito nga sa mga senador na babanggit na yung pangalan, tingin nyo mag-resign? Inaano pa yung sarili dinidepensahan pa yung sarili. So, kanino ka ba nakikiusap na mag-resign? Bakit hindi mo kaya unahin kausapin si Sara Duterte na mag-resign? Huwag mong patakbo yung pagka-presidente. Bakit? May issue pa tungkol sa confidential funds. Nauna yun. Ba't hindi ka pumiyok dun? Di ba? Hindi pumiyok eh. Corruption. Huwag niyo silang pigilin. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magpakasyon muna sila. Kung hindi alis, amin natin yung paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 70 trillion ng utang Pilipinas, umutang pa sila. Saan na pupunta? Hello. Sa korupsyon. Grabe talaga. Ang laki ng utang na unang inutang noong nakaraang administrasyon. Sumobrang lumaki, di ba? Ba't hindi ka nag-ingay? Nakalimutan mo ba na maraming ghost projects sa panahon ni Duterte? Ha? Nakinabang ka ba kay Duterte? Ha? Nakinabang ba? Tanong lang natin yan. Sige, pakita ko to ha. Baka naman, sabi ko sa'yo, baka nasa kuweba to eh. Nung panahon na nandiyan si Duterte, ghost projects flagged during Duterte's term. Diba? Contrary to claim, let's see. The best president talaga, si Duterte, may geotagging noon. Fact check. The former president himself said, ito pa, in 2020, there were ghost projects within the Public Works Department. Diba? May video nilabas daw. The video containing the false claims was posted on August 30 and garnered 314 views, 8,700 actions, 1,200 comments, and 3,000 shares of writing. Ito, Duterte for what they saw his legacy for having no ghost projects. Fake news. Fake news. Diba? So, ibig sabihin, imposible magkaroon ng ghost project dahil mismong satellite ang katibayan. Si Villar mismo nagsabi na walang posibilidad para sa ghost projects dahil hindi na mababayaran ang kontraktor kung walang geotag proof na natapos ang proyekto. Sige, sino gumawa ng fake news? Clyde Dahug. Fake news. Ano sabi dito? Ayan A screenshot of false post. So si Clyde Dahug lumalabas na fake news peddler. In fact, 2020, Duterte himself said ghost projects were rampant in DPWH and ordered an audit of the department's projects. Anong nangyari? May malawak kang bang pag-iimbestiga? Wala.
Di ba? Bill Fraction Program received 662.69 billion. Sige nga, Chavit. Justify mo yan. Kinalimutan mo itong panahon na to. Para lang ipagtanggol si Sara, para ipagtanggol ang Duterte, at sirain si Pangulong Marcos Jr. Halata yung pasabog, mga ka-clear. Halatang pasabog. Nag-i-invite pa for a revolution. Halata. Para pag nag-resign, mawala. Pipi Sara. Wagi. Diba? May posisyon. Kikilalanin siya. Hindi siya magtatampo. Diba? O, yun lang muna mga ka-clear, ha? Kitang-kita na. Pinakita lang natin kung ano yung kanyang style. Diba? Kinalimutan niya na ngayon, eto mga ka-clear, pakita lang natin, kung hindi dahil kay Pangulong Marcos Jr., hindi Ganyan ito karaming masisiwalat. Kung makikita nyo po, magkakahiwalay po yung pera. Yung mga designated person po na pagbibigyan yan. Hindi lang po maklarify saan ang lugar at anong date ng picture na yan. Saan daw po yung lugar at saan yung date? Sa office po namin yan, sa Bulacan First District Engineering Office. Okay, napakalinaw po. May limpak-limpak na salapi sa district office mismo. Kailan? No? At kailan? I believe mga 2022 po or 2023 yan. Clarify lang po. Normal po ba sa opisina ng gobyerno, ng DPWH, na meron ganyang piles of cash sa mga transaksyon ng gobyerno? Sa office po namin, normal po yan. Sino po yung picture na nakatayo? So mga ka-clear, ito lang. Para po ng... Yan. Diba mga ka-clear? Ibig sabihin, itong si Henry Alcantara, 2016 pa to, in-appoint ni Mark Villar. 2016 pa yung mga diskaya nagpa-flood control projects. Nakikipag-partner na sila sa CLTG. Hindi lang to panahon ni Pangulong Marcos Jr. Ngayon lang to na pulgar. Tapos, si Chavit, ang gusto sisihin si Marcos, si Pangulong Marcos Jr. Agenda, personal agenda. With whom